Sa tingin ko, napakaganda nito para sa lahat ng mga Pilipino sa Hong Kong. Nakatira sila sa Hong Kong at kailangan nila ito. Kaya nga masaya ako nang marinig ko ito. At sinusuportahan ko rin ang asawa ko. Dahil member siya ng iglesyang ito, pati na rin ang mga anak ko. Ako ay lubos na natutuwa at nagagalak. Hindi ko alam kung paano sabihin pero masaya ako sa tuwing nandito ako at binabati ako ng mga kapatid ng hello. Ramdam ko na lahat sila ay mabubuting tao. Kung ang isang sangkap ay nangagkakapuri, ang lahat ng sangkap nagagalak na kasama niya. Kung ang isang sangkap gumagawa ng mabuti, kapurihan yun eh. Ngayon, bilang sangkap ng katawan, yung isang sangkap gumagawa ng mabuti, hindi ka ba magagalak doon sa kapwa mo sangkap na gumagawa ng mabuti o magagalak ka? Tignan nyo ang kaaliwan ng MCGI. Ang kaaliwan ng MCGI, gumawa ng mabuti. Po dito magpa-check up. Meron din po akong nararamdaman sa katawan, pero tinitiis ko po. Gusto ko pong tipirin yung natitirang allowance ko kasi instead na ipa-check up mo yung nararamdaman mo. Kasi meron time na natatakot na ako sa nararamdaman ko, pero tinitiis ko siya. Mahirap ang trabaho. Pero kung yung talagang ano sa puso mo na gusto mo mag-abroad para magtrabaho para sa pamilya, so kakayanin. Nagagalak po ako kasi super po silang pagpasok nyo pa lang po, nakangiti, mabatiin po kayo, i-assist po kayo ng maayos. Mas nasasabi po natin yung kailangan po nating sabihin bilang isa pong OFW, napakahirap po kasing magpa-check up ng basta-basta po sa mga doktor. May tiwala naman din po tayo sa mga doktor dito, kaso iba pa rin po ang alagang kababayan at Pinoy po. Nang pumunta ako dito, napakabait ng mga tao dito. Tinulungan din nila akong alagaan ang aking anak habang ako'y nagpapadental treatment. At ang dentista mula sa iglesyang ito ay napaka-professional. Hindi lang nila nilinis ang aking ngipin. Napaka-detalyado at pasensyoso nila. Ina-analyze din nila ako na napaka-detalyado at binigyan ng maraming payo kung paano pangalagaan ang aking ngipin at kalusugan. Kaya masasabi kong napaka-professional nila. Kung ikukumpara sa Hong Kong, napakabilis ng takbo ng buhay doon. Napaka-professional nila. At lalo na sa iglesia, talagang ginagamit nila ang kanilang puso sa paggamot sa bawat pasyente. Na-amaze din ako sa pagpunta dito kasi yung pagtanggap. Yung nararamdaman ko po, sobrang saya po. As in, nagpapasalamat po ako sa Diyos na merong ganito. Dito po ako lumaki sa Hong Kong, wala po ako nakitang mayroong ganitong medical mission na may libre lahat, asing lahat. Wala kayong babayaran, wala po ako nakita dito. Happy, dahil sabi ko salamat naman, at least andito tayo. Kasama kami sa inyong misyon. At salamat din sa mga doktor, una-una sa Diyos. Kawa mo ay di ko malirip, di maabot ng aking isip. Bawat oras, bawat saglit, binubulay
aking dibdib. Nakakatuwa pong pagmasdan yung mga kapatid. Yung sabi nga po sa atin, di ba, yung bawat bahagi, bawat isa po sa atin, may kanya-kanya pong gawain. At sa lahat po ng medical mission po na pupuntahan po namin, makikita nyo po yung pagkilos ng mga kapatid na wala pong masasabi kayo na hindi naman ako medical professional, wala akong magagawa dyan, wala akong maitutulong. Pero sa awat tulong po ng Diyos, lahat po ng pwedeng nilang maitulong at kaalwanan sa pagpapalaganap po ng ating medical mission, makita nyo po na bawat isa ay nakakabahagi po doon. Dama ko po yung hirap ng mga kapatid dito sa Hong Kong. Ang kurot sa puso ko ay mahirap po paliwanag, pero kaya po salamat po sa Diyos at nakarating po kami dito at matulungan po namin ng kahit ilang araw man lang, mabigay po namin ng mga pangangailangan lang medical. So, ang remaining years of my life, talagang dedicated na sa pagsisilbi sa ating mga kapatid, sa ating mga kababayan. Kahit napakarami naming pasyente, hindi namin inaalala kung anong oras kami matatapos. Mamahalin kita, yan ang aking pangako. Ikaw ang alaala ko, laman nitong puso. Hanggang mundong ito ay maglaho, pag-ibig ko'y iaalay. Lamang sa'yo. MCGI cares, MCGI shines, to God be the glory. Amen. Ngayon nung nalaman namin na pupunta siya, siyempre po, hindi mo ma-explain yung saya. Dahil although nakikita namin si Kuya halos araw-araw sa social media, Instagram, pero po iba po yung pakiramdam na makikita mo siya ulit ng mukha. First time ko po siyang makita at saka bilang bagong kapatid po, sobrang excited po akong makita siya at mahawakan. Parang nawala po yung pangungulila ko sa pamilya ko. Bilang bagong kapatid po, mas lalong kakapit po ako. Yung sisikapin ko po sa tulong at awa ng Diyos na makapanatili pong makasunod sa aral niya. Ano po, iba yung pakiramdam kasi mga ngaral po natin yan eh. Ano po, nakakapagpatibay ng pananampalataya. Siyempre lahat po tayo, especially kami dito ang OFW. Marami kaming pinagdadaanan dito, especially emotional. Siyempre malayo po kami sa pamilya. Yung mayakap mo po yung mga ngaral mo, tas makita mo ng mukhaan, nakakapagpatibay po ng pananampalataya. Yung mata, bintana yan eh. May nakikita ka sa mata ng isang tao. Minsan yung lungkot nandoon. Kasi po hindi madali yung mga malayo sa mga mahal sa buhay. Ako ramdam ko sa inyo mga kapatid. Tandaan ninyo, pagtungtong ng pako dito sa Hong Kong, nandun pa lang ako sa airport nung sumalubong ang mga kapatid. Ramdam ko kahit na sila'y yumayakap at ngumingiti, maligaya, masaya. Alam ko sa kalooban ko, mga kapatid, nararamdaman ko, may dala-dala kayo. Di mo man sabihin
ang iyong tiisin, di man bigkasin laman ng damdamin. Ano po, overwhelming po yung nararamdaman. Siguro hindi lang po ako, pati yung mga kapatid dito, nabigyan kami ng pagkakataon, yung ating mga KNP, at lalo higit si kapatid na Daniel. Bagaman alam ko, masyadong busy yung schedule niya, pero dinalaw niya kami rito. Nagkaroon ng kaaliwan yung mga kapatid. Nalubos yung kagalakan naming lahat. Napakapalad na ating mga magkakapatid dahil meron tayong mga ngaral na lumilingap sa atin, nagmamahal. Ito po ay pinagpapasalamat po namin lahat sa Diyos, mga kapatid. Yung personal kong makikita si Kuya, minsan lang. Talagang salamat sa Diyos kasi yung importanteng araw na makikita ko si Kuya na walang nakakapagpatingin ako para sa sarili ko. Nagawa ko ng walang kahirap-hirap dahil sa panalangin. At wag nating kalilimutan, mga kapatid, may obligasyon tayo sa isa't isa. Mag-aliwan tayo. At ang isang pag-aaliwan pwede natin gawin, sama-sama tayo sa paggawa ng kabutihan. Yung napipighati, dalawin natin. Kung may napipighating kailangang abuluyan, umabuloy tayo sa napipighati. Damayan natin yung napipighati kasi bawat isa sa atin nasa kapighatian. Magkakaroon tayo ng magkakasing isang pag-iingat sa isa't isa sa pamamagitan ng ating pagsasaklolo, pag-alalay, pagdamay sa bawat isa. Magtutulungan tayo sa gitna ng kapighatian. Kapatid at di ka nag-iisa, ang una sa lahat, nariyan ng Ama, kasama si Jesus, ating sinisinta. Di tayo iiwan sa gitna ng dusa. Kuya Daniel, salamat po sa Diyos sa pagkakataon na nakasama ka po namin. Lagi ka po namin kasama sa aming panalangin at sa awa at tulong po ng Diyos. Nandito po kami na iyo pong kasama sa hirap at ginhawa. Kuya Daniel, salamat po sa Diyos dahil dinala mo po kami dito sa Hong Kong. Sana po loobin ng Panginoon, magkita-kita po tayong muli. At sana po maingatan po kayo sa lahat ng panahon. Ikaw, ang iyong sambahayan at sa lahat ng iyong mga katulong sa gawain. Maraming salamat po sa Diyos. Kuya Daniel, salamat po sa Diyos ng marami sa pagkakataong muli ay kami po ay nakapiling po namin kayo. Sa pong malaking bagay po na kami po ay makapag-recharge, nakakapagpatibay po ng aming pananampalataya. Yung aming pong pananabik po na kayo po ay makita, lalo na po yung mga bagong bautismong kapatid, ito po ay isang malaking bagay po sa amin. Hindi ko po alam kung paano sabihin kung gaano ka kaligaya kapag nakikita mo yung mga ngaral natin, yung kanyang pagmamahal sa mga kapatid, kung gaano kalaki. Talagang bilyong salamat po sa Diyos. Kuya Daniel, una, maraming salamat po sa Diyos sa inyo pong pagbisita po sa amin dito sa Hong Kong. Lubos po kaming natutuwa at nagpapasalamat sa Diyos at nabigyan niyo po kami ng oras, pagkakataon na makahalubilo po kayo at makasama. Loobin nawa po ng Diyos at balik po kayo ulit dito po sa Hong Kong. Salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos. Dalangin po namin
ang lahat ng mabuti para sa inyo, mga kapatid. At samahan nawa tayo ng Panginoon na makapagpatuloy na tayo po ay mag-aliwan sa isa't isa. Huwag tayong magpapalugmok sa kapighatian. Magsikap tayo na tayo'y maging isang bayan sa harap ng Panginoon ay mayroong kapurihan dahil tayo laging nagsisikap na gumawa ng kabutihan. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatid, at sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman.